Muli magandang umaga po sa lahat. Salamat sa Diyos sa pagtitipon-tipon natin dito ngayon sa katapusan ng Christmas season. Again, tomorrow it ends in the feast of the baptism of the Lord. Tapos, Santo Niño, pero ang Santo Niño, para ini-extend natin, pero Santo Niño will be on the 21st pa of January. Anyway, today we celebrate the feast of the Epiphany. What is Epiphany? Ano ba? Epipanyo, pagpapakita. Si Jesus nang sinilang, nagpakita siya sa mga pastol, the shepherds, the poor, lonely shepherds, lowly shepherds. Yun yung to represent the Jews. Nagpakita siya sa mga Hudyo, represented by the lowly shepherds. Ngayon, nagpakita siya sa mga hindi Hudyo, to foreigners, to represent the non-Jews and the Gentiles and all of us, para hindi lang sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao sa buong mundo, represented by the three wise men. Today, as we celebrate the Feast of the Epiphany, it is all used to be known as the three kings, hindi ba? Pero hindi naman sila hari, hindi naman talaga sila hari. Tatlo yung mga pantas. They're also called as the three wise men, the three wise men. Wise, we'll explain why they are called wise. But today, we celebrate that to represent Christ. Pinapakita niya ang buong mundo sa lahat tayo, to all of us, all of us. Meron tayong kalye, one of the more famous streets in the whole Philippines, yung EDSA. Ano ba yung EDSA? Di ba? Epifanio, no? De los Santos, di ba? De los Santos. Lahat ng mga santo. Ngayon, hindi lang mga santo, kundi pagpapakita, hindi na ng mga santo, pagpapakita ng Panginoon mismo. Kaya Epifanio ni Jesus, pagpapakita ng Panginoon Diyos para ipakita sa buong mundo. Sana makita natin. Ang dahilan, pag may Pasko, marami tayong mga liwaliwanag, di ba? Meron tayong mga kumikutitap na mga ilaw, mga liwanag, no? Kaya sentro niyan, lagi tayo may mga parol, may mga lantern, no? Yung ilaw na yan is to represent that feast today, di ba? May liwanag na tala. Si Jesus. Yan ang liwanag. Para makita natin ni Jesus, kailangan natin ng mga guiding star, mga liwanag. Kaya ang dahilan, kaya meron tayo maraming liwanag Pasko. No? Pero, ang liwanag ni Jesus, hindi mga kumikuti-kutikap na naglalayo sa atin sa Panginoon, kundi naglalapit sa atin sa Panginoon. These are the light, this is the light of Christ, the true light of the world. So we celebrate that on the Feast of the Epiphany. Siya ang liwanag na si Jesus na hinatid tayo para mapalapit tayo sa Kanya. At dahil doon, yung tatlong mago, the three wise men, followed Jesus until it went to Jesus Christ Himself. Bumaba siya sa kanilang mga kamelyo at siya'y nagpatira pa. No? They knelt down. Ang kalagahan, pag nakita natin si Jesus, tayo ay magpakumbaba. We need to kneel down. All of us need to kneel down. Kahapon, no, sinariwa yung mga lahat ng mga naglilingkod sa simbahan na ito, no, to all servants, we call them servants, no, the volunteers who come and serve. To serve, we are all called to be servants. Lahat tayo nagpapakumbaba, lahat tayo alipin, wala tayong pwedeng pagmalaki, lahat tayo kailangan lumuhod. We are asked to worship God. Represented by the three wise men, we're asked to kneel down, get out of our high horses, at magtunay na to worship God. We need to worship God, the importance of worshiping God. To refresh, to renew our encounters with the Lord. Ang tatlong mago represents that encounter. And every encounter, pag nakasalimuhan natin ng Panginoon, it changes us. Pag nakasalumuhan natin ang Diyos, binabago tayo. Imposible tayo hindi magbago pag tunay na ma-encounter natin, makasalumuhan natin ng Panginoon. It will change us. Pag tano'y talaga tunay na makasalumuha, it will change us surely. It cannot not
but change us and make us better people. So ating mga resolution, pagbagong taon, may mga pagbabago, it will change us. We need to change. We must change. So yung mga resolutions natin maging realidad, it will change us. Yung the three magi, the three wise men, when they encountered Jesus, hindi na sila bumalik sa dating daan. Iba ng daan dinaanan. They change routes. Iba ang dinaanan. Sa ating paglalakbay, there are many risks. Maraming mga pagsusubok, hindi madali. No? We have to get out of our comfort zones tuwing naglalakbay tayo to change us in a different route. No? Itong bagong taon, bagong buhay, bagong ruta ang dadaanan natin. No? Kasi bago na no? Bagong taon, maraming mga pagbabago. Kaya salamat sa Diyos sa pagtitipon natin ngayon dito para tayo ay mabago rin. No? Mabago sa bagong taon na to sa pagbabago ng encounter natin with Jesus. We encounter Him with the help of the star to remind us, to guide us with the light of the star. Kaya salamat sa Diyos sa pagpapakita niya at sana maging tapat tayo pagsasariwa natin tuwing linggo, tuwing nagdadasal tayo, tuwing Pasko, hindi lang tuwing Pasko, araw-araw Pasko, sariwain natin, makita natin ang pagpapakita ng Panginoon. This encounter, this manifestation, this pagpapakita sa Kanya, sariwain natin lagi para ibahagi natin ang liwanag ni Kristo sa isa't isa. Maging salamat sa tala, maging tala rin tayo sa iba para maging liwanag sa iba at ipalaganap natin ng tapat sa isa't isa. Salamat sa Diyos, salamat sa pagpapakita, at sana makatulong tayo maging liwanag sa isa't isa. Salamat sa bituin, si Jesus na ating Panginoon, na ating tagapagligtas. Salamat sa Diyos.